Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Engineer Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So last video, nag-discuss tayo ng parts saka standard equation ng ellipse. Tapos nag-solve tayo ng isang objective type question. So ngayon naman, mag-proceed tayo sa pagsasolve ng mga questions, both objective type at saka problem solving. Basta about ellipse na tayo ngayon. So, question number 1. In an ellipse, a chord which contains a focus and is in a line perpendicular to the major axis is a blank. So, i-drawing natin. I-locate muna natin nasan si focus. So, dahil nandito si major axis, ito yung center, nandito si focus, yung green. Tapos, nasa line daw siya na perpendicular sa major axis. So, dapat perpendicular siya dyan sa red na line. So, dapat pa ganito siya. Kasi, tumatama daw dapat siya sa focus, tapos perpendicular pa siya sa major axis. E, diba ito yung major axis? So, perpendicular naman siya dyan. So, anong tawag natin sa line na yan? Or sa chord na yan pala, sorry. So, tinawag siyang chord kasi meron siyang endpoints. So, anong tawag dyan? Latus rectum. So, letter A. Itong green. Latus rectum. Ito yung length niya, 2b squared over a. So, next problem, find the distance of the directrix of the ellipse from its center if the equation of the ellipse is 64x squared plus 100y squared is equal to 6,400. So, ano ba yung formula niyan? As distance daw ng directrix to center. So, yung orange. The shortest distance. Or the perpendicular distance. So, ito yung formula niya, a squared over c. So, kailangan natin to. So, kailangan nating mahanap si b and si a, tas okay na tayo. Substitute na lang siya. So, pag ganyan yung tsura, wala siyang minus sa loob, ibig sabihin nasa origin na yung center niya. So, kailangan natin ganyan yung form. Pagka gusto niyo siya magawang form, kailangan, dito muna tayo mag-start sa 1. Mas madali. So, kailangan 1 yung nasa right-hand side. So, para natin yun magagawang 1, i-divide natin sila both sides by 6,400 or i-multiply ng 1 over 6,400. So, distribute natin, magka-cancel, tapos distribute natin to. Ayan. Kasi 6,400 siya. So, by division of fraction rule, 'di ba? Pwede natin itong gawing 6,400 over 64. So, ilagay ko ulit dito, no? Recall natin. 'Di ba ganyan yung itsura kanina? Ito yan. So, gagawin natin siyang division. So, dahil gagawin natin siyang division kasi multiply tayo kanina, ire-reciprocal mo ngayon. Ayan. So, kaya ayan siya. So, ganun yan, no? Sa law of fraction yan. Law of division of fraction. So, tapos, y squared over 6,400 over 100. Ayan. Ay, sorry, hindi pala naka-square to. Yan. So, A. So, ito, simplify muna natin. So, 64 over... So, hindi ito yung A. Hindi pa ito yung A and B. Kasi, kailangan naka-square sila. Ibig sabihin, yung 164, naka-square na siya. So, hanapin natin yung original na A and B. Kasi ito, A squared natin, di ba? Yung 100. Tapos, B squared na yung 64. So, hanapin natin yung A and B lang. So, paano yun? Square root natin both sides. So, A is equal to 10, B is equal to 8. So, ito na yung ating A and B. So, pwede natin siyang i-write as ganito. 10 squared, tapos 8 squared. Ayan. So,
So, nahanap na natin yung A and B. So, sa formula, kailangan natin yung C dun sa formula, di ba? So, di ba meron na tayong na-build na equation? Ito, galing sa Pythagorean theorem. So, gamitin lang natin lahat ng nakuha natin para makuha si C. So, A squared is equal to B squared plus C squared. So, yung A natin ay 10 squared is equal to 8 squared plus C squared. So, hanapin natin yung C. So, shift solve na lang natin. Yan. So, kompleto na tayo, no? 6. Tapos, mahanap na natin itong directrix to center. 10 squared over C, which is 6. So, ito yung sagot natin. 50 over 3. Yan. So, next problem tayo. Find the area of the ellipse with foci 2, negative 7 and 2, 9 and with major axis of length 34. So, kung maalala nyo guys, no, sa ating plane geometry, di ba, ang formula ng area ng circle ay pi r squared. Pagdating sa ellipse, ito kasi, di ba, dalawang radius yan. Di ba, pag hinanap mo yung distansya dito from this point to center, R, tas dito R pa din. Dito, iba. Ito, B, tas ito, A. Kaya, ang formula nito, pi AB. Kasi kaiba sila. Yung distance from center to any point on the ellipse, hindi siya constant, gaya ng circle na radius. Ito, R times R yung sa circle. Dito naman sa ellipse, A times B. So, ayun yung area ng ellipse. Pi times A times B. So, recall lang yung A and B, mga semi lang yan. Semi-major axis and semi-minor axis. So, sa problem, ang binigay sa atin, major axis na mismo, na 34. So, yung 34 na yan, 2A na yan. Kasi, major axis equal to 34. Yung kailangan lang natin ay A. So, divide natin both sides by 2. A is equal to 17. Tapos, binigyan tayo ng dalawang foci or location ng foci. So, i-drawing natin. Huwag na natin i-drawing yung mismong ellipse. No? Hindi na naman na masyadong importante yon. Basta ito yung dalawang foci. Ito, 2, negative 7. Tapos ito, 2, 9. Diba, sa focus, tingnan natin yung example ng last video. Ito yung dalawang focus. Ang distance ng focus to center ay C. Sabihin, C din ito. So, ibig sabihin, sa pagitan ng dalawang focus, nasa gitna nila yung center. At yung distance ng focus to center ay C. So, kung balikan natin yung problem, meron tayong dalawang focus. Nandito sa gitna si center. So, yung distansya nitong dalawa, 2C, dalawang C. Kasi, focus to center, C. Tapos, center to focus, C. So, kung focus to focus ang hahanapin natin, edi twice yun ng C. Diba? So, 2 times C. So, hanapin natin yung distance between these 2 points. Tapos, alam na natin na equal yon kay 2C. So, para mahanap natin si C. Kasi, ang kailangan na lang natin dito ay, since area yung hinahanap, meron na tayong A, kailangan na lang natin si B. And mahanap natin si B using this equation. So, kailangan natin si C muna para makompleto natin. So, hanapin muna natin si C. So, hanapin natin yung distance between 2 points using the distance formula. Substitute lang. Kahit sino si point 1 and point 2, okay lang. Doesn't matter. Yan. So, in distance ay, which is also equal to 2C, ay 16. So, yung kailangan lang natin ay si C. So, divide natin 2 by both sides. 8. So, hindi pa kompleto, no? Kailangan natin si B. Yan. So, gamitin natin to. Using this equation, meron na tayong A, 17.
Wala pa tayong B, meron na tayong C na 8 squared. Yan, hanapin natin si B. Shift solve. Yan, so 15. So, di pa yan tapos, no guys? Kasi ang hinahanap natin ay area. So, area is equal to pi times AB. Area is equal to pi times yung A natin 17, tapos yung B natin ay 15. So, 255 pi. Yan. So, ito yung sagot natin. Letter A. So, ayan lang muna guys. So, nag-solve tayo ng dalawang problem or tatlo. Basta nag-solve tayo ng mga problems regarding ellipse. So, sana meron kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and questions na gusto nyo i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.